Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Napakaganda po ng panahon pero napakalamig mga kaibigan kasi wala akong tuloy-tuloy po ang pag-uulan mga kaibigan. Medyo nabahala tayo sa mga manok natin kasi medyo basa po. Mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kay Kin Kaagbay from Taiwan, Richard Villarma, Lloyd Berdira, Alberto Mojado, Cebu, Rico Bactol, saka si Shirin Pakana. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napaka-simple lang po itong tinatawag niyang ano ba daw ang dapat natin gamiting pagkain mga kaibigan sa mga ginagamit natin broodhin or ano mo yung brood pullet ba, ganun. At saka itong naglugon, ano ba daw mga pagkain na dapat ibigay natin mga kaibigan. Napakasimple lang po yun, pero bago tayo mag-umpisa congratulate muna natin si Richard Villarma sa nanalo na naman siya sa ginagamit niyang B22 Rubicon. Nako mga kaibigan, ako naman hindi na sana ako dito, pero talagang totoo naman yun mga kaibigan. Talaga makita mo yung accurate, hindi naman accurate, yung may mga palo talaga. At saka kung gusto mong maliksi ang manok mo, madali lang makailag, madali lang makaganti ng palo, gamitin ito, B22 Rubicon, Enerbon B12. Pabalik-balik na ko dito mga kaibigan, talaga pabalik-balik tayo kasi nanalo Maraming salamat Richard Villarma sa pag-ano mo sa ating ating inilaha dito na mga multivitamins mga kaibigan na nakakatulong talaga lalo na sa conditioning po. At saka itong ito naman si Rico Bactol, sabi niya pag nilaga daw wheat, pag adobo naman dry. Totoo naman yun. At saka mga kaibigan, nagtanong din dito si Shirin na daw sa panahon daw ng before the fight daw mga kaibigan, sa bago dalhin sa kung ang manok natin ay dry na po, ilan ba daw ilang dips ba daw dapat natin ipainom po. Ikaw naman talaga marunong mag-obserba doon kasi alam mo na dry na yung manok mo, ay dry na, alangan naman hindi mo pa inumin, painumin mo lang kahit 2 dips na po para naman mayroong moisture na nakapasok kasi pangit naman yung napaka-dry yung manok mo, baka short na sa palo yun mga kaibigan. Kaya kailangan din natin painumin kahit 1 dip lang po kasi maulan na daw, ilang dips daw ang dapat ipainom natin. Tuyo na manok pero maulan naman, ilang dips daw dapat yun mga kaibigan, painumin mo pa rin yun. Painumin mo pa rin ng 1 dips or 2 dips ba, depende sa obserbasyon mo mga kaibigan, bilang ikaw ang nagkondisyon sa manok mo. Kasi pag tayo ay nagkondisyon ng manok mga kaibigan, talagang observan tayo, pinapakaramdaman natin yung pakiramdam ng isang manok para malaman talaga natin kung ano yung sitwasyon niya o ano yung tunay na nararamdaman ng isang manok po. Pero alamin mo muna kung dry ba siya o wet ba yung isang manok para doon ka magtimpla-timpla mga kaibigan. Kasi napakadali naman yun kung medyo dry talaga yung manok mo, bigyan mo ng mga moisture mga kaibigan. Example, saging, apple, ganun po. Pag medyo wet naman yung manok mo, pitik-pitikan mo lang ng mga mga kaibigan, dry, katulad ng pellets, ganun. At saka napakadali lang yung mga ganyan mga kaibigan kasi depende kasi yun sa bloodline po. Pag medyo rounded, medyo basa po. Ang iba naman, depende lang kasi yun mga kaibigan. Ang iba naman ay neutral lang, kung hot naman, pero may iba naman na hot ay pinaano pa rin po mga kaibigan. Gusto pa rin nilang i-dry po yung hot mga kaibigan kasi medyo matitibay na manok yun. Kailangan din na marunong din lang kasi yung mga hot mga kaibigan, matatapang na manok yun kaya kayang-kaya din zero nilang i-dry mga kaibigan. At saka pero ang swak nitong i-dry mo manok mo at saka medyo gutom, sweaters talaga mga kaibigan. Alam naman natin yun. At saka mga kaibigan, pag-usapan natin mga kaibigan itong yung dapat ipakain. Pag ang manok naman mga kaibigan, pag ka ng mga brood hen or brood pullet,
pwede na yung ano, mga sa akin mga kaibigan, ay ano lang pinakain ko, yung Galimax 21 po, ay dati nga, pinakain ko yung Integra 3, mayroon namang Integra 4, mayroon namang GMP 4, ang dami po, mas maganda ba daw mga kaibigan na bigyan mo daw ng pampatuka ng kahit mga Warhawks tag developer, nako, mas maganda yung ano mga kaibigan, yung talaga mga pang breed talaga, yung sa pang inain talaga na katulad ng GMP 4, Integra 4, Galimax 21. Kung sa akin mga kaibigan, ang ginagamit ko po ay Galimax 21 po. Sabayan mo rin yan ng ano mga kaibigan, itong tinatawag nilang katulad ng Breeder 8, Egg 1000, para naman talaga pero bago mo yan gawin sa manok mga kaibigan, ay nandun na yung purga, ligo at saka inject po. Isang bisis lang mga kaibigan, yun lang po. Yun lang. At ito namang mga ano mga kaibigan, sinasabi naman kung ano daw rin yung ipakain sa ano po, yung medyo naglugo na manok. Kailangan yung mga kaibigan, pinakadabis yun, yung mga simple lang po, yung pang-maintenance lang, itong Inerton, Inermax, yun lang po. Wala naman tayong ibang hinangad dyan mga kaibigan, kasi itong mga Inerton, Inermax mga kaibigan, kumplito at saka ano po, eksperto talaga naghalo dito. Pwede naman yung mga ano mga kaibigan, yung mga PDP, Crackhorn, kasi may mga protein naman yun, at saka ang kinakailangan lang sa manok mga kaibigan ay protein, itong mga tinatawag nilang mga pwede mo, pero kung turukan mga kaibigan, kasi sabi na ang nanlugo ng manok, pwede daw turukan mo mga 0.5 lang po, isang bisis lang, tapos tuloy na ang pagbigay ng pagkain mga kaibigan. Ito lang ano po, Inerton, Inermax, napakagandang pagkain na yun mga kaibigan sa mga naglugo ng manok po. Pero sa mga inain talaga na ginagamit mong pambreeding, pambrooding, brood pullet, ay ito talaga mga ano, Integra 4, GMP4, Galimax 21. Pero sa akin mga kaibigan, Galimax po. Sa akin baka nag-ano lang, nag-ano lang po, nag-swak lang sa ano. Pero pinainom ko mga kaibigan ay yung ano po, Egg 1000. Kaibigan, tayo naman dito ay hindi naman tayo nag-commercialize kung ano man yung mga produkto na ginagamit natin. Ang atin lang ay sinasabi lang yung kung ano yung mga ginagamit natin dito sa manukan po, ay tayo naman mga kaibigan ay bukas naman tayo sa lahat ng pamamaraan po. Kahit may nagsabi sa atin ay talagang i-try natin yun, baka mas magaling pa yun sa mga ginagamit natin. Talagang bukas tayo mga kaibigan. Kung ikaw ay isang magmamanok po, ay kailangan bukas, wag yung sirado ang utak natin mga kaibigan, kasi mahirapan tayo doon. Tayo naman ay bilang isang magmamanok po ay talagang napakaano natin mga kaibigan, napaka-elastic natin po kung ano man yung mga bagong mga pamamaraan o bagong mga pagkain na i-endorse, ay talagang ano natin yun, i-try natin yun mga kaibigan. Baka yung ginagamit natin ay mas maganda pa yung bago nating ano po, i-try po. Kaya bilang isang magmamanok mga kaibigan, kailangan talagang ano po ay bukas tayo sa lahat ng pamamaraan mga kaibigan, at saka alamin natin yung ano man yung mga nararapat sa ating mga alagang manok po. Katulad yung sinasabi ko mga kaibigan, yung mga markings. Dati po ay baliwala lang yung sa akin mga kaibigan, pero ngayon nga nasa breeding na ako mga kaibigan, ay talagang napakagamit po. Dati tinatawanan ko lang yan, paano yan makita yan, hindi makasahan yung manok natin kasi may wing ban, mga gano'n. Nako, hindi yun mga mga kaibigan. May nagtanong din sa atin, ano ba yung double nose? May nagano naman, dalawang ilong daw. Ano yun mga kaibigan, yung double nose po ay dalawang, tinunan mo ng dito, dalawang marking para malaman mo talaga yung anong bloodline ng binibreed mo sa ganitong bloodline na kinai-cross mo. Ang markings mo, double nose, dalawa ho ang dito mga kaibigan, yung markings na ginagawa mo po. Kung isa naman, left nose, kung sa left side, dito naman kung sa right nose po, pwede gumagamit ka ng double left, right nose, ganun. Ay, yan lang po mga kaibigan ang mga markings na para matandaan mo kung ano yung mga ginagamit mong meetings mo. Napakahalaga yun mga kaibigan, lalo na pag ikaw ay nagbe-breed ng manok. Di kailangan mga kaibigan, at saka ini-record mo yun, kasi pag mananalo yung mga nagawa mong palahi mga kaibigan, mayroon kang babalikan po kasi naka-record yun. Katulad ko mga kaibigan, napakaliit lang itong area ko, pero kailangan mo talaga mag-record mga kaibigan, kasi pag video naman, may mga feedback naman yan. Katulad ng sa atin, nagpahulugan tayo, pero sa atin naman ay yung pambreed. Malapit na tayo mag-umpisa mga kaibigan sa ating early bird, siguro July siguro, pero pwede na kayong maghulog dito mga kaibigan, kasi may na-breed na tayong
Kanina may napisa tayong ano mga kaibigan, itong pumpkin to gold. Pero konti pa mga kaibigan, pumpkin to gold, pumpkin to gray, pumpkin available na yun mga kaibigan, pero wala hong ano yun mga kaibigan, wala hong band. Di siya banded mga kaibigan. So, pwede yung hulugan, napaka mura lang. Ito yung mga umpisa talaga tayo sa early bird na. Yun ang mga golden boy natin mga kaibigan na galing sa red. At saka golden boy to 5K, golden boy to pumpkin to golden boy, ganon. Yun lang po, yun lang ating mapag-usapan sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.